Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Rebay. Shoutout kay Bert Brother TV. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung nandito si Han Sanchen, siguradong masasabi niya sa isang sulyap na ang babaeng ito ay halos kamukha ng Xiao Tao, ngunit kung ikukumpara sa Xiao Tao, ang kanyang mahinang mga mata ay may bakas ng pagpatay na layunin. I also guessed it was Panguax, bahagyang tumayo ang may-ari ng nayon, nandito ka. I can be very sure that the breath of Panguax has completely dispersed in Whitfield. In other words, Han Sanchen should have unlocked Panguax, and even got Pangu's approval. Ang may-ari ng nayon ay tumango, maaaring kakaiba ang kanyang sariling salamangka, na nagpapahintulot sa kanya na muling mabuhay na may ganap na kalusugan tulad ng ibang tao. Bilang karagdagan, ang Panguax ay ganap na bukas sa kanya, ang Han Sanchen ay maaaring maging lubhang nakakatakot. Ito ang dahilan kung bakit ako nagdala ng mga tao dito, ang sabi ng babaeng nakaputi, laging hindi mapalagay ang Panginoon ngayon. Pagkatapos pag-isipan ito, pakiramdam niya ay palapit ng palapit sa kanya ang sakuna ng Han Sanchen. Naniniwala ang Panginoon na ang pagdating ni Han Sanchen ay isang pagpapala para sa kanya, ngunit maaari rin itong maging isang sakuna. Sa makatuwid, upang maiwasang mapilitang pumili sa pagitan ng dalawang sitwasyong ito sa hinaharap, mas mabuting kumilos ng maaga, patatagin ang anyo, at kontrolin ang resulta. Hindi siya naniniwala sa sikat na tindahan natin. Sabi ng may-ari na may pagkadismaya. Kung hindi ako nagtitiwala sa iyo, anong mga kwalifikasyon mayroon ang isang sikat na tindahan upang maabot ang sukat nito ngayon? Gayunpaman, tulad ng sinabi ng Panginoon, nais niyang alisin ang lahat ng iba pang mga posibilidad at makamit lamang ang resulta na maaari niyang kontrolin. My troops have been assembled outside. If you have any needs, I will lead the team to rush in as soon as possible. Walang paraan para pabulaanan ang may-ari ng nayon. Una, ito ay palaging ganito mula sa itaas, kung ano ang inayos ay dapat kung ano ito, ang mga tao sa ibaba ay maaari lamang ipatupad ito at hindi maaaring makipagtalo. Pangalawa, ang mga pagsasaalang-alang sa itaas ay makatwiran din. Bagamat siya ay lubos na nagtitiwala na ang kanyang sikat na tindahan ay maaaring manalo sa Han Sanchen, walang sino man ang makakapagbigay ng malaking ebidensya upang patunayan ang pananaw na ito. Sa makatuwid, may posibilidad pa rin ng pagkabigo, kaya kung ang iba ay gumawa ng higit pang paghahanda, ito ay naaayon sa kanilang pangunahing diskarte at higit pa sa kaligtasan ng buong plano. Pero, may tanong ako, sabi ng may-ari ng nayon. Ang sabi ng babaeng nakaputi, kung mayroon kang anumang mga katanungan, Master, mangyaring magsalita. Ang puting fox ay tiyak na sasabihin sa iyo ang lahat ng kanyang nalalaman. If we go by our current estimates, then Han Sanchen has already been recognized by Panguax. What I mean is, in this case, kahit magtagumpay ang plano natin, pwede bang gamitin natin si Panguax? Ito ay ganap na nakabukas, ibig sabihin ay unti-unting nagising ng Pangupalakol ang kanyang kalooban. Sa kasong ito, ang Pangupalakol ay hindi na ang dating Pangupalakol, at kahit sino ay madaling maaga ito. Hindi. Upang maging tumpak, dapat itong madaling alisin ng isang taong may napakalakas na kakayahan. Total, saglit nating inagaw ang Panguax kay Han Sanchen noon, pero noong mga oras na iyon, wala pang ang kamalayan ang Panguax at napakahirap kontrolin, ngayon. I was as confused as you about this question. I also asked the Lord, but he didn't give me a detailed explanation on how to do it. Gayunpaman, may binanggit ang matanda sa dulo, iyon ay, tao man o bagay, minsan hindi lahat ay maisa sa katuparan at magawa ayon sa sariling ideya. Mag-iiba ang sitwasyon, at iba rin ang mga bagay na makakaharap natin.
Medyo nataranta ang may-ari ng baryo nang marinig ito, at tinatamad siyang mag-isip. Anyway, hindi niya naintindihan ang specific na kahulugan ng mga salita, pero naiintindihan naman niya ang general meaning. Ibig sabihin, hindi na kailangang magulo ang mga tao sa ibaba, natural na magkakaroon ng sariling pamamaraan ang mga tao sa itaas. Ang mga taong nasa ibaba nila ang may pananagutan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sa oras na ito, nasa tunnel si Han Sanchen. Ang mga sundalong sumugod muli ay hindi makalaban sa Han Sanchen, kahit na ang mga sundalong ito ay naihanda ng maaga, hindi nila nakayanan ang walang habas na pag-atake ng ilang anino ng palakol ni Han Sanchen, mamamatay sila, mas mabilis ito kaysa sa idinagdag mamaya, kaya dahan-dahan ding lumapit si Han Sanchen sa gitna ng T-shaped opening. Wow! Walang tigil ang pagbagsak ng mga tauhan at kabayo ng kalaban, ang pangupalakol ay masyadong mabangis, at ang kalaban na kayang pumatay sa pamamagitan lamang ng liwanag ng palakol ay hindi na makalaban, kahit na ang antas ng paglilinang ng mga taong ito ay higit na lumampas sa anumang kaaway na nakatagpo ni Han Sanchen noon. Gayunpaman, una, hindi sila makagalaw sa tunnel, at sa limitadong paggalaw, halos mapatay lang sila ng palakol ni Han Sanchen. Pangalawa, sa tunnel, ang pinakamagandang paraan para harapin nila si Han Sanchen ay ang pag-atake kay Han Sanchen at gawin siyang walang kakayahan, ngunit sa ganitong kapaligiran, halatang walang ganoong pagkakataon. Hindi naman sa hindi nila naisip na umatras, pero sa kasamaang palad, napakaraming tao ang hamarang sa kanila sa likod at wala na silang pagkakataong umatras. Sa makatuwid, maaari lamang silang maging target ng torture at pagpatay. Si Han Sanchen ay pinatay sa lahat ng paraan, at siya ay pinilit na makalabas sa pagkubkob, at siya ay malapit ng makalabas sa pagkubkob. To special envoys, we have to withdraw. Sa mga oras na ito, nagmamadali rin ang kanyang mga nasasakupan. Halatang napansin ng itim na hangin at puting mga sugo ang espesyal na sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga nasawi ay masyadong malaki, at ang mga tao ay patuloy na umaatres sa koridor hanggat maaari. What happened? A mere ivory shouldn't be so ferocious, right? Halos ganap na nilang na-corner ang ivory hanggang sa mamatay, kaya natural na hindi sila magkakaroon ng anumang pagdududa tungkol dito. Sa makatuwid, dapat mayroong isang halimaw kapag may nangyaring mali. Sa pag-iisip nito, pareho silang may masamang premonition sa kanilang mga puso, gayunpaman, tulad ng karamihan sa mga tao, ayaw nilang harapin ang maraming bagay hanggang sa huling minuto. Espesyal na sugo, si Han Sanchen ay may hawak ng pangupalakol at hindi magagapi, ang ating mga kapatid ay walang kapantay sa kanya, hindi natin ito magagamit sa koridor, kaya maaari lamang tayong maging target ng patayan. I also asked the two special envoys to leave here fast for their own safety. Talagang nabigla si Heifeng, hindi makapaniwalang tumingin sa puting sugo, kumunot ang noo at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na ginalaw talaga ni Han Sanchen ang pangupalakol. Tumanggo ang espesyal na sagong nakaputi, sa katunayan, ang bagay na ito ay hindi inaasahan, ngunit kung pag-iisipan mong mabuti, ito ay tila madadahilan. Walang choice si Han Sanchen, kailangan niyang gawin ito. Withdraw, sa ganyang environment, dahado tayo, we still have to find a way to bring him up. Sumang-ayon ang sugo na may puting damit na tanging sa malawak na lugar ng paglaban ang pinakamainam nilang maiwasan ang matalas na pag-atake ni Han Sanchen, kasabay nito, maaari rin nilang gamitin ang lupain upang ganap na palawakin at maglunsad ng opens iba sa pagkubkob laban sa Han Sanchen. Sa pag-iisip nito, mabilis na sinamantala ng dalawang tao ang sitwasyon at lumipad pataas. At habang ang dalawang espesyal na sugo ay umalis dito, isang malaking bilang ng mga tao sa wakas ay nagsimulang lumikas sa maayos na paraan. Sa paglisan pa lang nila ay lalong naging magulo ang sitwasyon sa lagusan at lalo pang minamasaker. Sa walang katapusang malakas na laslas ni Han Sanchen, tuluyang nabuksan ang lagusan ng pangunahing lagusan. Pinalayas ni Han Sanchen ang ilang bangkay na nahahati sa dalawang bahagi, at pagkatapos ay hinawakan niya ang pangupalakol sa kanyang kamay, ang gitna ng T-shape ay patuloy na pumapatay ng walang pinipili. Ang liwanag ng palakol ay maaaring pumatay ng mga tao, hindi banggitin kung ano ang pakiramdam kapag ang palakol ay direktang tumama sa katawan, maraming tao ang natutunaw at sumangga kaagad sa sandaling mahawakan nila ito, wala na silang panahon para magpaalam sa mundong ito.
Sinuportahan ni Xiao Tao si Ivory sa likod nila, ang isa sa dalawang babae ay nasugatan at ang isa ay walang kaltibasyon. Sa ganitong uri ng kaguluhan, sila ay matarget ng iba pang mga kaaway at maglulunsad ng isang palihim na pag-atake o pagkubkob sa kanila. Ngunit hindi ito mangyayari, sa walang ibang dahilan kundi ang Han Sanchen ay masyadong makapangyarihan. Lahat ay gustong tumakas, kahit man lang sa ganitong uri ng mapa, walang nang-ahas na labanan si Han Sanchen. Makalipas ang ilang minuto, kalahati ng mga tao sa tunnel ay patay at kalahati ay nagtakbuhan. Sinong mag-aakala na ang lagusan na kanina ay nakaharang ng tubig ay magiging kalmado at masisira sa loob lamang ng ilang minuto? To be precise, may 3 tao, Han Sanchen, Ivory at Xiao Tao. Ayos na ba ang lahat? Napatingin si Han Sanchen sa dalawang babae. Ang dalawang babae ay umiling, at nagpatuloy si Ivory, pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, ang aking lakas ay nakabawi ng husto, matutulungan kita. Umiling si Han Sanchen, hinayla ang dalawang babae sa gilid, at pagkatapos ay nilaslas ang daanan sa itaas gamit ang palakol. Ang palakol na ito ay napakalakas, at ang ilaw ng palakol na ginawa ay napakalaki din, hindi lamang nito pinutol ang lahat ng daan palabas ng daanan at diretsyong patungo sa langit, tuwiran din nitong sinira ang daanan, pagkatapos noon, gumuho ang daanan at bumagsak ang lupa, hindi mabilang. Gumamit si Han Sanchen ng lakas at mabilis na tinakpan ang dalawang babae, pagkatapos nilang ganap na kumalma, si Ivory ay tumingin kay Han Sanchen na nalilito. Sanchen, anong ginagawa mo? Mahirap para sa amin na ipagtanggol ang dalawang pasukan, kung ang itaas na bahagi ay nawasak, maaari lamang kaming pumasok sa pamamagitan ng pasukan na iyon, habang ito ay maginhawa para sa amin upang ipagtanggol, mayroon ding sapat na strategic depth sa likod ng tunnel, sabi ni Han Sanchen. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory, ibig mong sabihin, kailangan nating manatili dito at huwag lumabas. Masyadong malawak ang terrain sa labas, once na lumabas na tayo, diretso na tayo sa paligid nila, which is not good for US. Pero okay lang kung magtatago pa ako dito. Ito ay talagang mas maginhawa upang ipagtanggol sa lupa, ngunit, sa madaling salita, ito ay din upang ganap na harangan ang iyong sarili dito. Ang lupain ay maghihigpit sa kaaway, ngunit ito rin ay maghihigpit sa kanila, hindi makaatake ang kalaban, ngunit mahihirapan din silang lumaban, at ang lugar na ito ay palaging teritoryo ng kaaway. Para sa kaaway, ang pagkaantala nito ay magiging kapakipakinabang lamang sa kanila at lubhang nakakapinsala sa Han Sanchen at sa iba pa. The most unpleasant thing to say is, kahit pwede talagang magstay dito si Han Sanchen and others, so what? Posible bang nandito ka buong taon? Kahit ilang dekada, habang buhay. Hindi ito solusyon sa problema. Sila ay hihina at hihina sa paglipas ng panahon, o sa pinakamaganda, sila ay tumitigil, ngunit tungkol sa kaaway, na nakakaalam kung gaano sila kalakas, kung gaano karaming mga katulong ang kanilang tatawagan, o kung paano nila ayusin ang mga bagay sa itaas nila, ano ang mas mahirap na mekanismo. Ito ay walang iba kundi ang pagpapakulo ng palaka sa maligamgam na tubig. Ang pagkakaiba sa pagitan ng maagang namamatay at huli na namamatay. Although there are little hope of going out, if we are lucky and can break out, hindi ba tayo makakaalis dito? I'm not dreaming, I mean, at least there is a glimmer of hope, and we are here, wala na talagang pag-asa. Si Ivory ay bihirang makinig sa Han Sanchen ng lubusan, at nagtaas pa ng kanyang sariling pagtutol. Ito ay normal din, dahil sa pinakapangunahing loika na pananaw, ang diskarte ni Han Sanchen ay talagang hindi matalino, at kahit na medyo bobo. Ito ay tulad ng hanggal na gansa sa kanayunan, sa sandaling itaboy mo ito, kusang tatakbo ito sa bilog, gaya ng alam ng lahat, hanggat hindi ito pumapasok sa bilog, sa kakayahan nitong tumakbo, hindi imposibleng makatakas sa paghuli ng tao, ng hanggal na gansa lang si Han Sanchen, at least yon ang iniisip ni Ivory. Huwag mong i-overestimate ang sarili mo, at huwag masyadong maliitin ang kalaban. Ang grupong ito ng mga tao mula sa mga sikat na tindahan ay halos masasabing pinakamahirap na kalaban na na-encounter ko sa loob ng mahabang panahon, both in terms of their personal ability and their tactics, cooperation, the ability is actually very strong, tsaka ito ang teritoryo ng isang sikat na tindahan. Batay sa mga salik sa itaas,
at nakipag-away na sa kanila si Han Sanchen, mapapatunayan ni Han Sanchen na talagang mahirap para sa kanila na makalusot ng direkta sa kasalukuyang sitwasyon, bagamat si Han Sanchen na ngayon ang may panguaks, wala itong ibig sabihin. Hold on for one wave muna. Walang magandang solusyon si Han Sanchen, ngunit hindi ito ganap na imposible. Sa kanyang tansya, gusto niyang maghintay hanggat maaari hanggang sa tuluyang lumamig ang ikalawang alon ng Taisho. Sa ganitong paraan, masusulit niya ang kasalukuyang sitwasyon at umasa sa depensa para ubusin ang kalaban. Bilang karagdagan, nais din niyang magkaroon ng ilang oras upang mag-isip ng iba pang mga pamamaraan. Ate Ivory, may katuturan ang sinabi ni Kuya Sanchen, kung may oras tayo, maaantala talaga natin ito ng mas matagal. Xiao Tao said, I will also try to study as much as possible about panguak sa panahong ito, something, maybe, one day I suddenly have an idea, and one day suddenly God can use, when I was thinking, my mind biglang naging clear, what more I think of. Bagamat napakababa ng posibilidad na ito, kailangan nating aminin na ito ay isang posibilidad din. Naisip ito ni Ivory, at pagkatapos ay naisip na si Han Sanchen ay palaging may sariling mga pagsasaalang-alang kapag gumagawa ng mga bagay at may mas malawak na plano, tumango siya at pumayag. Okay, 3,000, then I'll listen to you, let's stick here, what you said makes sense, if we stick to the same opening, our husband and wife can take turns to resist the handover, which can indeed buy us more time. Kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, napag-isipan na ni Ivory, kaya sige na lang at huwag na nating isipin pa. Okay, Xiao Tao, tulungan mo na si Ate Ivory mo na magpahinga. Babantayan ko ang pasukan, tsaka, may gagawin pa ako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!